Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Amen? Tungod kay wala gi-create sa Dios ang problema. Gi-create sa Dios ang tao. Take note sa verse 1. Gibuhat sa Dios ang kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan hawang o walang hitsura. Nahimong hitsuraan ang kalibutan tungod kay ikaw binuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Wanang nakugibuhat ka sa Dios sama sa iyang dagway, dapat kabaluta kung unsay atong responsibilidad. Amen. Dapat kabaluta kung unsay responsibilidad nato sa Ginoo sa diyang gibuhat ta niya sama sa iyang dagway. Ang atong responsibility nga dapat natong buhaton is to worship Him. Mura gani atong duties. Na? Ingon sa Ecclesiastes, the whole duty of man is to fear God and follow His commandments. Na? Atong kadlukan ang Dios og tumanon ang iyang mga sahad, iyang mga sugo kay mao kini ang the whole duty and the full commandments of God. Dalay ko na atong buhit nga Dios. That's why kung dunay mga problema nga moabot sa atong mga kinabuhi, mo nang walay imposible sa Ginoo. Hallelujah. Ikaduhang rason mga igsoon nganong walay malisod sa Dios. Ang lisod sa tao madali sa Dios tungod kay siya gamhanan, tungod sa iyang gahom ug ang iyang gahom walay limit. Dili limitado ang iyang gahom mga igsoon. Hallelujah. Dili limitado ang gahom sa Dios. Munang gingon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Take note kanang word dili, walay dili mahimo. All things, in God nothing shall be impossible. Kay alang sa Dios, kay diha sa Dios, walay dili mahimo sa Ginoo. So karon kun doon na kay problema diha. Ang problema lang, kumusta ang atong relasyon? Kumusta ang atong pagtuo? Mao na gyud nay kanunay gyud nga nakalisod. Ha? Although diya sa Ginoo walay problema tungod kay gamhanan siya ang nagbuhat sa tanan. Pero walay problema sa Ginoo. Naa nato ang problema. Munang matagkaroon na kay problema mga igsoon, ay ro basula ang Ginoo. Atong nung ibaluito natong kaugalingon mga igsoon, nganong nahitabo ni sa tuwa as I've said sa akong gisulti na sa dili palandugay. Matag panghitabo ining kalibutan adunay mensahe ang Ginoo. Makadugo man na nimo og madili kadugo. Mensahe na sa Dios para nimo. Kung dunay namatay mga igsoon ya silingan ra nimo, isabi nimo na kadugo, dunay mensahe ang Dios ana. Pagbantay lang kasi ikaw misulod. Ana ra. Ganun lang kasimple. Kaya ngano, hindi ata mo agi ingon ana. Right? Hipokrito na po kayo ta, dili sa ko ana. Sure ka? Ang kinabuhi walay nahitabo, walay nahibalo sa kinabuhi ng igsoon si Lord lang. Pero ang nakanindot lang sa Ginoo, kung ikaw mananampalataya sa Dios, dili ka di ka magpabilin nga ignorante sa pulong sa Ginoo. Kaysa balaod gani, ignorance of the law excuses no one. Isa ba pagkakaibalo mga igsoon, kunya gibuhat nimo, so wa mo gugukahibalo ani. Pero convicted gihapon ka. Amen. Convicted gihapon ka bisag wa ka kay balo, inosente ka. Inosente kayo ko ana sir, wa jud ko kalimutan ana. Pero unsa gibutang sa balaod? Unsa gibutang sa balaod? Dili ka absuelto. Kun ana po sa pulong sa Dios igsoon. Ano? Ang tanan nga naa ni sa kalibutan, pattern lang na mga igsoon sa mga posibleng nahitabo or mahitabo dito sa langit. Kay kining kalibutan na nagkopya lamang sa original. Hallelujah. So mo na mga igsoon, walay imposible sa Ginoo. Daghang mga panghitabo nga gisulti nga giasoy sa balaang kasulatan. Matod pa sa Exodus kapitulo 14. Kung imo nang lantawon diya mga igsoon, ibahil sa Dios, iyang gigiyahan mga igsoon ang pinili katawan sa Ginoo gikan sa Ehipto paingon sa desert, sa disyerto. Iyang gidivide mga igsoon aron nga
aron nga komportable nga mulakaw ang mga Ehipto, ang mga Israelinon, mga igsoon dito sa Red Sea. Then gawas pa niya ng mga igsoon sa New Testament, si Ginoong Hesus nagpakaon og pila to ka 1,000? 5,000, walay labot ang mga bata. Nakita na to ang gahom sa Ginoo. Kinsa may makapakaon diha og 5,000. Nya wala pila ra ka pan o pila ra ka bread, pila ka pan o pila ra ka ano to? Isda. See? Diya sa Ginoo kung matinud-anon nata sa Dios, adunay multiplication, friend. Amen. Kinahanglan natang aktibo ra ta kanunay mga igsoon. Kung imong priority si Lord, dili kaniya dungagan ra, i-multiply pa gyud niya. Pero kung di ta mga lagad sa Ginoo, dili panalangin ang multiply, problema. Munang check and balance ni. Check and balance. Kay kung di ta magmatinud-anon sa Ginoo, dili mo-multiply ang panalangin. Ang mo-multiply, problema. Munang wa pagani nahuman ni usang problema na napon, multiplication na. Munang pag matinud-anon sa Ginoo, hapit na mobalik si Lord. Hapit na gyud. Kay kung mayon ka nga nagdubli-dubli, pasalamat ka, nagdubli. Kaysa uban, nag-triple, nag-ikalima na. Murag matabunan na ganit sila. Sila ganit, ang ilang mga kayo pa nito, lutaw-lutaw na sa tubig, nanagko naman ang tiyan. Diba? Uminom na abukat, kaya niya kong kinabuhi, murag kong buktot nga, murag kong nagatugan sa tibok kalibutan, paghilong. Mao paghani na. May garo naman doon, wala mag-triple. Usbon na ko mga igsoon. Ginoo ang Dios gamhanan. Siya mo na nag-iya sa tanan. Kung dili ka magmatinud-anon sa Ginoo, dili panalangin ang mamultiply. Ang mamultiply problema. Pero kung dool ka sa Ginoo, si Lord kanunay nang invite. Matthew chapter 11 verse 28. Yung si Jesus, "Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an. Saad sa Dios kay papahulayon ko kamo." Not only papahulayon ka sa Ginoo, iyang idugang ang tanan natong mga gikinahanglan. Sa Matthew chapter 6:33, "All these things shall be added unto you." Mauna mga igsoon sa Dios. Hallelujah. Doon na paggibuhat ang Dios mga igsoon sa John chapter 11. Sa iyang gibanhaw mga igsoon si Lazaro dito sa langog. Ibanhaw sa Dios mga igsoon. Kung gibuhat ni sa Dios sa pagpagawas sa mga taong Israelinon gikan sa Ehipto, pinaagi sa pagtamok sa Red Sea. Inong dumato dagat ha, gilakuan ra sa mga Israelinon. Kung gibuhat ni sa Ginoo mga igsoon nga nagpakaon siya 5,000 ka mga tao mga igsoon, unya daghan pa gyud ang natira. Kung gibanhaw sa Dios ang mga patay mga igsoon, kana pakahang imong problema. Amen. Just believe God. Kana pakahang imong problema mga igsoon. Monay sikreto, ang sikreto lang diha mga igsoon pagsalig. Pero kining tanan gibuhat na sa Ginoo, kining tulo ka mga milagros sa Dios. Pero nganong naapagyoy problema, bakit parang mahirap, mas lalong lumala ang problema? Bakit? So, monay tanong, monay pangutana, ngano man. Bakit mayroon pa rin problema kung minsan? Doon ay tulo ka rason anak mga igsoon. Basig, nila kay basig, magiging. Makarelate kita ang mga igsoon kung mo ni nahitabo sa tong kinabuhi. Number 1, kaning kulang ka sa pananampalataya. Kung saan ang pananampalataya? Kulang ka sa pagtuo. Kulang ka sa pagsalig. Mo na problema. Sa gikayon ko na. Gamhanan ang Dios, nakita na nato mga igsoon. Pero wala sa Dios ang problema na anato nga mga magtotoo. Diba? Atong nabasa mga igsoon, gikan sa Matthew chapter 17